Hallelujah, praise God po, purihin po ang Panginoon sa ating po mga buhay. So, mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po ako si Brother Francis Hernandez upang magatid sa inyo ng mga aralin patungkol po sa huling araw. At today po, nasa part 2 na po tayo ng ating end time series. At sa ating pong part 2, tatalakayin po natin ang The Seven Seals of Revelation. Yung po yung 7 selyo. So, nag-try po akong mag-live kagabi 2 beses, sabalit nakakat po yung connection. At kanina po, inobserbahan ko consistent yung kanya pong signal, maganda. Sabalit nung sinubukan ko na pong nag-start na po akong mag-live, bigla po siya nag-fluctuate at bumababa. So, baka po maputol na naman sa kalagitan po ng ating discussion. So, may nabuti ko na lang po na i-record po ang buong session na ito tapos saka ko po i-upload. So, mahalaga po na mapag-aralan natin at maunawaan ang 7 selyo na nakalagay po sa aklat ng pahayag. Kapag po naunawaan natin ang mga katangian ng bawat selyo at ang mga mangyayari sa bawat selyo, malalaman po natin ang mga events, major events ng end times in chronological order. So ngayon po ay ito po ang tatalakayan natin. So ito po ay part 2 ng ating pong pag-aaral. Kung hindi pa po ninyo napapanood yung part 1, I suggest po, balikan din po ninyo, panoorin po ninyo upang mas higit po na maunawaan po ninyo ito pong part 2. Bagamat sa part 2 po ng ating pag-aaral, mapapasadahan din po natin ulit ang mga tinalakay po natin sa part 1. Ang part 1 po natin noong nakalipas na buwan ng March ay The Four Horsemen of the Apocalypse. Ang 4 na mga ngabayo. Ngayon po, itutuloy-tuloy po natin sa 7 seals. Actually po, ang Four Horsemen of Revelation, siya din po yung unang 4 na selyo dito po sa ating pagtalakay na 7 seals. So bago po tayo magpatuloy, muli po, Prepare the Way of the Lord Philippines, ang pangalan po ng aming pong maliit na grupo. Inihahanda po natin ang daan ng muling pagbabalik ng ating po Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng pangangaral ng mabuting balita, pagpapagaling ng mga may sakit at pagkakast out po ng demons sa mga tao. Muli po sa grupong ito, si Jesus po ang bida. Wala po tayong itinataas, hindi po ang ating mga teachings, hindi po ang ating mga pastor, hindi po ang mga lingkod ng Diyos, hindi po ang aming Facebook page o ang YouTube channel, hindi po yung ating itinataas, kundi po wala pong iba, kundi po ang Panginoong Jesus, si Holy Spirit at ang Diyos Ama. Wala pong iba kundi ang Diyos lamang po ang ating pong itinataas. So bago po tayo mag-start ng ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shikala sakala si Father, we give you praise. Father, we give you glory. I adore you, I worship you. Jesus, I give glory unto your name. Lekala sakala shikala si Holy Spirit, I acknowledge that you are God, that you are Lord, that you are sovereign. Father, we come down before you. We come humble down before you. Patawad o Diyos sa aming mga pagkakasala. Patawad Diyos sa aming po mga pagkukulang. Ang aming pong dalangin o Diyos, pakalinisin mo aming mga buhay. Bigyan kami ng katwiran, Panginoon. Linisin ang aming isip, ang aming puso, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga labi, ang aming mga tainga, panyapak, Panginoon, ang aming mga kamay mula po sa lahat ng karumihan. Forgive us, Father, and cleanse us from unrighteousness. Let the blood of the Lord Jesus cover us from all sins. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Father, I ask you, Holy Spirit, to grant us new hearts even now, to grant us new minds even now, puso at isip na sumasamba sa iyo. Puso at isip na sumasamba sa iyo. Hallelujah. Hawakan po natin ang ating mga puso, ang ating mga dibdib in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. I speak openness of the hearts right now in Jesus' name. Sa buhay po naman nakikinig, I speak openness of the heart, openness of the mind, openness of the spiritual ears in Jesus' name right now. Hallelujah. To our viewers and to our listeners, bless them, O God, and enlarge our spiritual vessels. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Panginoon, itinataas ko po sa iyo ang pag-aaral na ito. Ikaw po ang maluwalhati. Holy Spirit, take the center stage. Take the pulpit. Ikaw po ang siya pong magturo. Grant me your wisdom. Grant me your grace to enable to teach these mysteries of God. In Jesus' name,
And all these mysteries will be revealed and will be understood by your children. Marami po salamat, Panginoon. I speak cancellation sa lahat ng plano ng kaaway in the Lord Jesus Christ of Nazareth, and no weapon of the enemy shall prosper against us. In Jesus' name, ikaw po ang maluwalhati, Panginoong Jesus. Marami po salamat. Amen, amen, amen. So, salamat po muli. So, magpatuloy na po tayo. Mag-start na po tayo sa ating pong lesson. Ayan, syempre po, naniniwala po tayo na ang Panginoong Jesus po ay babalik sa ating henerasyon. Ilang taon po mula ngayon, masasasayahan po natin ang pangalawang pagdating ng ating po Panginoong Jesus. At syempre, bago po yun ay ang rapture. Ang blessed daw po natin. Ayan, pagdating ng Panginoong Jesus. Prepare the way of the Lord, make straight His paths. Lahat po tayo, dahil po tayo ang henerasyon na abutan ng pangalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Tayo po ay may tungkulin at may mandato na ihanda po ang daan ng kanyang muling pagbabalik. Ipangaral po natin sa mga tao na malapit na siyang bumalik at ipangaral po natin ang kanya pong kalooban. End Time Series. So ito po ay End Time Series. Ito pa pagtalakay natin at nasa part 2 na po tayo. Ang part 1 po, Introduction and the Four Horsemen, yung po yung tinalakay natin last month. Kung hindi pa po ninyo napapanood, ay hinihikayat ko po na panoorin po ninyo upang mas maunawaan po ninyo ang ating pong aralin ngayon. Part 2, The Seven Seals. Ito po ang ating tatalakayin para po sa araw na ito. Part 3, The Antichrist. Part 4, The Abomination of Desolation. Part 5, The Rapture. Part 6, The Seven Trumpets. Part 7, The Seven Bowls. Part 8, The Second Coming. Part 9, The Great White Throne Judgment and the Judgment Seat of Christ. Part 10, The Millennial Reign. Part 11, The New Heaven and New Earth. So mga kapatid, The Seven Seals, Revelation chapter 6, 7, and 8, and Matthew 24. Kung kayo po ay nanonood sa inyo pong cellphone, YouTube man yan o Facebook, dahil pareho po natin itong i-broadcast sa YouTube at saka po sa YouTube channel at saka po sa ating Facebook page. Maganda po ay naka-landscape, naka-full screen po sa Facebook. Dapat po i-click po natin yung pagpapa-enlarge niya, yung pong full screen talaga na naka-landscape, nakapahiga, para po makita po natin ng malinaw yung mga verses at saka po yung mga charts and diagrams. So the Seven Seals, ito po yung ating pagtalakay sa araw po na ito. Why study end times? Bakit po natin dapat na pag-aralan ang end times? Una po, we are living in the end times. Nasa huling henerasyon na po tayo. Ilang taon po mula ngayon ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. We firmly believe in that at we have to prepare. We cannot survive spiritually the tribulation if we are not prepared for it. To prepare for it, we must have biblical knowledge of it. Hindi po natin kayang masurvive yung great tribulation, kung hindi po tayo handa at hindi po natin pwedeng paghandaan ang mga bagay na hindi po natin alam. Kaya kailangan po, meron po tayong biblical knowledge sa mga bagay na ito. Jesus Christ Himself commanded us to study end times prophecy. Mismo ang Panginoon Jesus po sa Revelation chapter 1 verses 1 to 3 ang nag-uutos sa atin na aralin ang aklat ng pahayag, aralin ang patungkol po sa end times. Mismong si Jesus Christ po, at mapalad ang mga bumabasa at tumutupad ng mga hulang ito sapagkat malapit na itong maganap at hindi po ito lihim. Inihayag po ito kay John the Beloved, kay Daniel, kay Apostol Pablo, kay Apostol Pedro, sa mga propeta po na lumang tipan upang maunawaan po natin. Hindi upang maging lihim, hindi upang maging hiwaga, kundi upang maunawaan po natin. Jesus Christ Himself commanded us to watch for His return. Ayan, mismo ang Panginoon Jesus po ang nag-utos sa atin, bantayan ang kanyang muling pagbabalik. Para po sa mga hindi nagbabantay, darating po siya na parang magnanakaw na walang kaalam-alam. Subalit, para doon sa mga nagbabantay, maunawaan po natin, maramdaman natin, malapit na dumating ang Panginoon sapagkat nangyayari ng mga bagay na ito. Malapit na ang rapture, malapit na ang second coming, kasi nangyayari na yung mga bagay na dapat na mangyari sa kanyang takdang kapanahunan. Ngayon po, sa Seven Seals natin po pag-aaralan, magkakaroon po tayo ng framework o ng blueprint sa end times. Basic framework at blueprint sa mga mangyayari po, major events sa end times. Kaya po mahalaga na maunawaan po natin ang Seven Seals. Panghuli, Jesus Christ Himself promised rewards for those who will stay awake for His return and punishment for those whom He will find sleeping. Ito po, isa pang malaking
ah, dahilan kung bakit po natin dapat pag-aralan ng end times. May promise po si Jesus ng mga gantimpala sa mga lingkod ng Diyos na matatagpuan niya nagising at naghihintay sa kanyang pagbabalik. At parusa para doon sa mga natutulog, parusa doon po sa mga nagsasabi na malayo pa siyang dumating. Matthew 24, naroon po yan. Parusa po para sa mga hindi naghihintay at sa mga natutulog spiritually. Yan, possible end times timeline. So, ito po yung paniniwala ko po ngayon. Mga kapatid, tulad po ng sinabi ko last 2 years ago, nung pong ako ay unang nag-broadcast at nagtuturo sa end times doon po sa akin pong YouTube channel, namimili po ako between mid-trib and pre-rapture. So, dati po, more on mid-trib ako. Ngayon naman po, more on inclined na po ako sa pre-rat. Almost 100% naniniwala na po ako sa pre-rat na rapture. So, dito po, magiging malinaw po ito. Ito pong end times timeline na ito. Kapag po habang inaaral po natin yung ating pong series, magiging higit po itong maliwanag para dun po sa mga unang best pala nakakakita nito, pwede po kayong nakaka-overwhelm po, parang nakaka-overwhelm sa katotohanan, unti-unti ay pwede po itong maunawaan. So, tatalakayin po natin yung mga kulay pink ngayon, yung pong the 7 seals, yung pong 1, Antichrist or Deception, 2, Wars, 3, Famine, 4, Death, 5, Martyrdom, 6, Sun, Moon, and Stars, 7, Initiate the Day of the Lord. So, ito po ay 7 years period. Yung pong 70th week of Daniel ay 7-year period po iyon. At ang hati po noon ay nasa ika-4 na selyo. Doon po sa ika-4 na selyo, masisira po yung covenant. Yung covenant masisira po at magagana po doon yung abomination of desolation. Yung pong abomination of desolation na kung saan papasok po si Antichrist sa templo sa Jerusalem at ipapakilala na siya ang Diyos. Ayun po, doon po mismo yung kalagitnaan po ng 7 years na 70th week of Daniel na kung tawagin po ng karamihan ay tribulation. Ayun. So, dito po, pag-aaralan po natin, maunawaan po natin later on as we discuss, bakit po yung rapture ay nasa 6 seal. Yan, nasa ika-6 na selyo. Bakit yung rapture ay mangyayari doon sa ika-6 na selyo? Dahil po sa 7th seal, doon po mabubuksan ng poot ng Diyos at hindi po tayo nakatalaga para po sa poot ng Diyos. 1 Thessalonians 5:9, God has not appointed His children to His wrath. Hindi po tayo naka-appoint upang magdanas ng poot ng Diyos. So, yun po maiksing sagot. Mamaya po, ipapaliwanag po natin. Isa-isahin po natin ang ating pong 7 seals. So, ito po yung dati, my old end times timeline. Ito po yung dati ko na paniniwala pagdating po sa end times. So, yun, ang rapture po na paniniwala ko ay talaga pong saktong-sakto. Nasa gitna po, ayun. So, ba't na ngayon po mo on pre-ras na po ako. So, ito po, isa pa po ito na presentasyon. Yan. Ginawa po ito ng kaibigan ko na si Brother Paul. Siya po ay foreigner. Ginamit po siya ng Panginoon para po higit na maliwanagan po ako pala natin po sa end time. So, ito po, the 7 seals, then the wrath of God. Kung makikita po ninyo dito po sa bibandang kaliwa, yung po ikapitong selyo, yung 7, yung po may number 7, initiates the day of the Lord. Ayun. Doon po mabubuksan yung 7 trumpets. At after po noon, sa ika-7 na trumpet, doon naman po mabubuksan yung the 7 bowls. At yung pong 7 trumpets at 7 bowls, yun po yung wrath of God. At 1 Thessalonians 5:9, hindi po tayo nakatalaga para po sa poot ng Diyos. Tayo po ay nakatalaga para po sa kanya pong paghahari, doon po sa millennial reign of Christ. Subalit, dito po, sa wrath of God, hindi po tayo para dito, kundi tayo po ay ililigtas ng Panginoon, i-rapture ng Panginoon upang hindi po natin ito maranasan. Nasabi po doon sa 1 Thessalonians 5:9, for God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Kaya po yung rapture ay sa 6th seal, bago po mabuksan yung poot ng Diyos na ibubuo sa mga makasalanan at sa mga hindi nagsisisi, tayo po i-rapture po ng Panginoon. So, ilang paalaala po bago po natin talakayin ng end times. Ang utos po sa atin bilang mga mananampalataya ay mag-ibigan sa isa't isa, hindi ang magdebate at magtalo. Paalala po,
wala po tayong makikita na kapwa mananampalataya na 100% katulad po ng paniniwala natin. Wala po. Kahit po sa mga major doctrines, may kaunti po ng mga pagbabago. Sa mga major doctrines, si Jesus ay Kristo, si Jesus ay Mesiyas, tama po yan, 100% nagkakaisa po tayo niyan. Subalit sa mga minor doctrines po, actually hindi po para sa akin minor itong end times eh. Pero dahil po ito hindi masyadong tinatalakay, hindi po ito tinatalalakay sa mga iglesia, madami pong iglesia ayaw itong pag-aralan dahil nakakapaghati-hati daw po, mga kapatid. Dahil po doon, sabi pa po, hindi po ito tinatalakay sa lahat ng churches. Ang dami po na pagkakaiba-iba ng paniniwala patungkol po sa end times. Hugot tayo ng hugot kung saan-saan, sa mga Facebook, sa YouTube, sa mga aklat. Hindi po tayo magkikita ng eksaktong kapareho po natin. Kaya po kung magsalita po ako ngayon sa inyo, ayon po sa tingin ko ay tama, at hindi po ito katulad ng inyong paniniwala, huwag naman po kayong magagalit sa akin, huwag naman po kayong makikipagdebate sa akin. At kung makita ko po na iba ang paniniwala ninyo, iba sa paniniwala ko, hindi din naman po ako magagalit sa inyo at hindi din po makikipagtalo sa inyo. Hindi po tayo dapat nagdidebate at nagtatalo. Tayo po ay nag-aaralan sa isa't isa, nagtutulungan hanggang sa maunawaan po natin ang pinakatama. Ang pag-ibig po ang nagbubuklod sa atin. Pag-ibig sa isa't isa at hindi po yung karunungan. Tandaan po natin yun. Yung ating pong relasyon sa Panginoon at relasyon po sa bawat isa. Sabi po doon, John 13:34 to 35, isang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Santiago 1:19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Santiago 1:19. 2 Timothy 2:24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siya maging mabait at sa lahat, mahusay magturo at matiyaga. Ayan, hindi daw po tayo dapat nakikipag-away, bagkus ay mahusay magturo at matiyaga. Bagamat hindi maiiwasan ang pagkakaiba ng mga paniniwala, maaari pa may magkaisa sa mga higit na dakilang bagay. Higit na dakilang bagay, syempre po yung pag-ibig, yung mga major doctrines na si Holy Spirit ay Diyos, ang tao ay bumagsak sa kasalanan, ang tanging kaligtasan ay sa Panginoon Jesus lamang. Yun po, yung mga major doctrines. At syempre po, pag-ibig. Efeso 4:3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan ng bubuklod sa inyo. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Matthew 28:19. Dito po sa Great Commission, sa utos po ng paghayo at pagiging pagdidisciple sa lahat po ng mga bansa, nawa po, dito po tayo magkaisa. Amen. What are the 7 seals of Revelation? So, proceed na po tayo sa ating pong topic. What are the 7 seals of Revelation? The 7 seals play an important role in the end times. Ano po ba yung end times? Yun po yung final 7 years before the second coming of Jesus Christ. Yun po yung 70th week of Daniel, na kung tawagin po ng karamihan ni Tribulation. Kasama din po dito sa end times yung millennial reign, yung po yung 1,000 years na physical reign of Jesus Christ and His saints dito po sa lupa, sa earth. 1,000 literal years po yun na magre-reign si Kristo dito sa lupa. Kasama po yun sa end times at saka yung establishment of the new heaven and the new earth. Siyempre kasama na din po dito yung judgment, ayan, yung pong great white throne judgment, yung marriage supper, feast of the Lamb, ayun. Pag po naunawaan natin ang 7 seals, mauunawaan din po natin ang mga bagay na ito. The first 4 seals are the 4 horsemen. Yun po, natalakay po natin yung last month sa ating pong pagtuturo. Ang una pong 4 na selyo ay yun po yung 4 na horsemen. Ngayon, the 7 seals provide the basic framework or time periods for the proper understanding of the chronological events of the end times. Kapag po naunawaan natin ang end times, ang 7 seals pala, kung ano po yung nilalaman nito, kung ano po yung mga bahagi, yung po mga magaganap sa 7 seals na ito, dito po maunawaan po natin yung basic na framework o basic na blueprint sa mga mangyayari po sa end times, so po sa pagkakasunod-sunod. Kaya po mahalaga na maunawaan natin ang 7 seals. Napakahalaga po nito. Bago po tayo mag-jump doon sa rapture, bago po tayo mag-jump doon sa abomination of desolation, sa 7 trumpets, 7 bowls, start po tayo sa 7 seals.
The seven seals, when properly understood, will help us to divide the five major sections of end times events. Kapag po naunawan natin ang seven seals, madidivide din po natin ang mga mangyayari sa end times, yung pong five major sections o pagkakahati sa end times events. So ito po, first seal hanggang third seal, yung po yung birth pangs o yung beginning of sorrows. Yung po yung tribulation period kung tawagin. Pero actually po, 70th week po ang pinapaniwala natin na 7 years. Wala po talagang term na tribulation. 70th week of Daniel po talagang tinatawag doon. Pero gamitin na rin po natin ang term na tribulation. Tapos 4th hanggang 5th seal, yung po yung great tribulation. Yung po yung talagang biblical na term. Dito po sa 4th seal hanggang 5th seal, yan po yung wrath of Satan. Matitigil po yung wrath of Satan or wrath of Antichrist sa 6th seal. Pagdating po ng 6th seal, na ika-6 na selyo, putol po yung wrath of Satan. Tapos at the 6th seal, sa 6th seal, kapag po nagkaroon na po ng malalakas na lindol, yung pong suns, moon, and stars, nagkaroon po ng mga cosmic wonder sa kalawakan, at nagkaroon po ng mga malalakas na lindol, mami-misplace po ang mga isla at ang mga kabundukan. Talaga pong total chaos yan sa buong mundo. At the same day, doon po mangyayari yung rapture. Ayan. At the 6th seal, doon po yung rapture. 7th seal, the wrath of God. Day of the Lord, 7 trumpets and 7 bowls. Ang 7th seal po, ito po ang magbubukas sa wrath of God. Mag-i-initiate ng wrath of God. Sa 7th seal, doon po mabubuksan yung pong 7 trompeta. At ang susunod po doon ay 7 bowls. Sa ika-7 trompeta naman po, doon lalabas yung 7 bowls, 7 mangkok ng hatol ng Diyos. So, ang Day of the Lord po, ang wrath of God, ay nakapalo po yan sa 7 trumpets at sa 7 bowls, at ito po ay mabubuksan sa 7th seal. Sa 7th seal, mabubuksan po yung 7 trumpets, unang bahagi po ng wrath of God, tapos sa ika-7 trompeta, doon po mabubuksan yung 7 bowls. Yun po yung pangalawang bahagi ng wrath of God. Then, after ng wrath of God, millennial reign of our Lord Jesus Christ. Ayan, millennial reign of our Lord Jesus Christ. Siyempre po, may second coming pa yan. Second coming at yung millennial reign of our Lord Jesus Christ. Ayan. So, the 4 horsemen and the 7 seals, i-close up po natin. Ayan. So, ito po iyon mga kapatid. Yan, i-close up po natin. The 4 horsemen, ayan, i-ano po natin dito, yan, mas malapit. So, ito po, covenant, yung signing of the covenant. Bago po masimulan yung unang seal, magkakaroon po muna ng covenant. Tapos sa ika-4 na selyo, masisira po yung covenant. So, ano po yung covenant na yon? Signing begins the 70th week. Ito po ay covenant with many, involving Israel and the Arab nations and the Muslim nations. Ngayon po, mga kapatid, lilinawin ko lang po. Alam po ninyo yung paniniwala ko dati kung nanonood po kayo ng mga YouTube videos ko dati. Naniniwala po ako na nagsimula na po yung covenant. At inisip ko po, maraming yun pasimple na nangyari sa mga meeting ng United Nations at pwede din po sa Abraham Accords. Sa Abraham Accords yung po yung pinapaniwalaan ko na nagkaroon po ng signing of the covenant. At dahil po doon, signing of the covenant, signing of the covenant, yung pong 7 years na signing of the covenant, at doon po ay nagsimula po mabuksan yung mga selyo. Subalit ngayon po, tinitingnan ko, pwedeng may posibilidad po na hindi po nagkakaroon pa ng signing of the covenant. May possibility po yun, hindi po yung nawawala sa puso ko. Pagkamat natin po yung paniniwala ko sa Abraham Accords, nagkaroon po ng signing of the covenant, pero sa puso ko ay hindi po ko 100% na sure. Ngayon po, ganito, alam po ninyo na naglalagay po ako ng mga possible na years. Mamaya po matatalakay po natin yun. Possible year na kung saan yung nabuksan ng first seal, nabuksan ng second seal. Yung po paniniwala ko, nabuksan na po ang first seal at saka po ang second seal. Ngayon, ang key point po dito ay yung covenant. Kung hindi po nagkakaroon pa ng covenant, yung pong covenant of 7 years, ibig sabihin hindi pa po nabubuksan ng selyo. Kasi po, doon po sa covenant ng 7 years, mayroon po doon 7 bansa na magsasama-sama o 7 kaharian. At 3 po doon, i-uproot ng little horn o ng Antichrist. Then, signing of the covenant. Yun po, ngayon, hinahanap ko po yun, hindi ko po yun makita ng malinaw sa Abraham Accords. Ngayon, kung ako po ay mali at hindi pa nagkakaroon
ng covenant. Ibig sabihin, hindi pa po nabubuksan ang unang selyo at pangalawang selyo. So, ilalahad ko lang po sa inyo yung mga viewpoints ko. Pag-aralan po natin ng sama-sama. Subalit po, sa obserbasyon ko, yung pong first seal at second seal at yung third seal na mabubuksan talaga pong nagkakahanay na tumutugma po sa mga pangyayari sa buong mundo since 2020 or since 2021. Ayun, tugman-tugma po. Mamaya po makikita po ninyo. Kaya, yung po ay nagbibigay po sa akin ng confidence na talagang nasimulan na. Nabuksan na po yung unang dalawang seals at talaga po nagkaroon na po ng covenant na baka hindi lang po talaga nalantad sa buong mundo. Subalit, kung pagbabasahin po natin yung end times prophecy, mas evident po na siya ay po lantad sa buong mundo. Kaya po, abangan po natin yung mga susunod po nating video. Patuloy ko po ito idinadalangin sa Panginoon kung nagkaroon na ba naman ng tipan o hindi pa. Kung hindi pa po nagkakaroon ng tipan, yung pong covenant na yun na 7 years, ibig sabihin, hindi pa po nabubuksan yung mga selyo. Adjust lang po tayo. Adjust. Sabalit, kapag po talagang nagkaroon na po ng tipan, hindi lang hayagan, ibig sabihin, nasa tama po tayo na talagang nabuksan na po yung una at pangalawang selyo. Tinihintay na lang po natin yung pangatlong selyo at yung po yung famine. So, anong po yan? So, ituloy po natin. First seal, the first horseman. Ito po yung white horse. Kung nais po ninyo ng mas detalyado na pag-aaral dito sa apat na mga nabayo, sa unang apat na selyo, pwede po ninyong balikan yung pong una nating video last month. Ito po yung tinalakay natin. Ang first seal po ay siya din po yung first horseman. Ito po ay conquest via great deception. Na kung saan si Antichrist po ay nasa likod dito. Yan. Sabi po dito, nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig kong sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang. Sa tinig na sinlakas ng kulog, halika, at nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya ay umalis upang patuloy na manakop. Pahayag 6, 1-2. Matthew 24 verses 4 and 5 kasi po parallel po yung pahayag 6, 7, 8 sa Matthew 24. Parallel po yan, nagkakatugma po yung mga sinulat ni Juan at saka po yung mismong sinabi ni Jesus Christ. Pero sa katotohanan po, si Jesus Christ din po ang nagle-lecture kay John the Beloved nung sinusulat po ni Juan itong pahayag. Chapter 6, si Jesus Christ din po ang nagpakita sa kanya dito sa pangitain at ipinakita sa kanyang end times. Kaya po, tugman-tugma po siya. Sabi po dito sa Matthew 24, 4 and 5, mag-ingat kayo. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Ngayon po, ang interpretation nila dito batay sa Matthew 24, 4 and 5, ito po yung religion, false religion. Dahil magpapanggap na sila ang Kristo. Pero ngayon po, mas malinaw po na ito po ay tumutukoy po sa pag-aanyo ng kaaway o ng Antikristo, pagpapanggap niya bilang Kristo, bilang manliligtas. Bakit? Sa panahon po ng kapahamakan, kapanahon po ng sakit, ay nag-offer po siya ng solusyon at kabilang nga po doon yung ito at saka po ito. So, for the first time in history, year 2020 and 2021, the great spirit of deception and the fear it brings covered the whole world, including most Christians. So, panahon po ng 2020 at 2021, lagana po yung deception. Dito po sa panahon na ito, naniwala po ang lahat ng tao patungkol po sa C-19 pandemya. C-19 pandemya, naniwala po ang maraming tao sa kasinungalingan na inalabas po ng gobyerno at ng media. Subalit, lahat po iyon ay fake news. Hindi po iyon totoo. At nagdulot po ito ng kapahamakan at maraming kamatayan dahil po dito. Dito po sa Tuklaw at dito. For the first time, nagkaroon po ng conquest sa buong mundo. Hindi gumamit ng sandata, hindi gumamit ng baril. Nasakop ang buong mundo pamamagitan po ng matinding kadayaan. Kaya po, tugma po ito na year 2020 o kaya po year 2021, nabuksan po yung unang selyo. May nagsabi pa po sa akin, may nag-comment, hindi ko po na-check sa Greek. Sabi po yung pong pana,
Yung pong pana ba yun ay toxos, yung pong Greek term doon. So, hanapin ko lang po. At yung toxos, yung po ay lason. Pwede pong kumatawan po yung sa lason na laman po ng tuklaw, yung pong itinuturok sa balikat sa panahon po ng pandemya. So, hanapin ko po doon. I-check ko lang po. Pahayag. Kung iyon, hindi ko po kasi siya na, pahayag, Revelation 6. Ayan, sabi po dito. White horse given unto him, bow. Ayan, toxon. Strong's Greek 05115. A bow, apparently toxon po. Ayan, toxon, bow. Yun, lason. Yung pong kanyang bow o pana ay toxon. Hindi ko po alam kung yung toxon na yun, may naman po sa toxin. Ayan, ibig sabihin ni lason. Yan, pwede po dahil yung pong itinuturok panlaban daw sa C19 virus ay lason at madami po ang namatay. Doon po sa Senate hearing po natin sa DOH, alam po natin yun, si Congressman Dan Fernandez, ipinaglaban po niya ito at sinabi po niya talaga pong ang ganito ay nagdulot po ng excess deaths o 200,000 plus na kamatayan sa mga Pilipino bukod po yung may adverse effects. Kaya po mapanganib po, huwag na po kayong tatanggap ng ganito. Huwag na po kayong tatanggap ng tuklaw. Huwag na po kayong tatanggap ng turok sa mga darating po panahon. Kahit po sa pertussis na yan. Pertussis na yan dahil yan po ay kadayaan para po lamang patayin po ang tao. So ito po paniniwala ko. Year 2020 or 2021, more on 2021, the great spirit of deception, nabuksan po yung first seal. Ngayon po, tulad po na sinabi ko kanina, kung talagang wala pa yung covenant at hindi pa nangyayari, ibig sabihin hindi pa po nabubuksan itong mga selyo. Sa ngayon po, 50-50 ako. Patuloy ko po ito pinapanalangin. 50-50 ako na nabuksan na po yung first seal at saka po yung second seal. Tugma po sa mga pangyayari sa buong mundo. Patuloy ko lamang po pinapanalangin ano ba yung covenant at naganap na ba yun. Ayun. So, ang second seal po natin, the second horseman, ito po yung red horse. Ayan. Pulang kabayo, pulang mga ngabayo, restlessness via global conflict, chaos, and wars. Yan, restlessness po. Kawalan po ng kapayapaan dahil po sa mga kaguluhan, mga digmaan. Pahayag 6, 3, and 4, nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika. Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Pahayag 6, 3, and 4. Ayan po, kabayong pula. Ito po ay digmaan. Ayan, na-release po siya. At nag-cause po ng digmaan at nawalan po ng katahimikan. Sabi po dito, Matthew 24, 6, 7a, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayo mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. So, sa paniniwala ko po, year 2022 or year 2023, ito po ay nabuksan. Ito pong second seal. Na-release po yung second horseman. Global conflict and wars start to dominate the world scene and peace is taken away. So, very evident po, year 2022, February 2022, Russia-Ukraine war. Unti-unti po natitrigger yon, kumakalat. Maging po yung tapos year 2023 naman po, October, November, ay yung pong Israel-Hamas war, Israel-Gaza war. Ayun po, at kumakalat po din ito. Iran, Syria, na-involve na po. Tapos ito pong sa Russia at Ukraine, kumakalat na po dahil po si President Macron ng France ay gusto po na talagang dalhin ang buong NATO physical sa pakikipaglaban po sa Ukraine. So kasama din po sa mga napanaginipan ko dati. Balikan po niyo yung mga panaginip ko na videos at ang ilan po doon ay natutupad na. So ito po, may dalawang phase po ito. Ito pong wars, may dalawang phase po ito. Ito pong second horseman, may dalawang phase. Ito pong verse 6. Ito po yung unang phase, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalitan ng mga digma sa iba't ibang dako. Ito na po iyon. Ang second phase nito,
ay yung nasa verse 7. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Ayan. So, paniniwala ko po, nasa first phase po tayo, nasa verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digma sa iba't ibang dako, wars and rumors of war. At malapit na po, ilang buwan na lang po siguro, o isang taon mula ngayon, o 2 taon, ay ito po, mapapapunta na po tayo sa second phase. Ito po yung maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ng mga kaharian. Ibig sabihin, kingdom against kingdoms, nations against nations. Bakit ko po nasabi yun? Kasi po, very evident sa mga balita. Ang mga bansa po ay naghahanda para sa napipintong digmaan. World War III, hindi po may iwasan ng World War III. At nasa mga unang apoy na po tayo ng World War III. Papalawak po yan. Ang mga digmaan po natin, hindi po yan sa pabawas, papalawak po yan. Ngayon, isa po sa mga pag-aaral, pagdating ng Antichrist, maghahandog po siya ng kapayapaan. Ayun. Pagdating ng Antichrist, maghahandog siya ng kapayapaan at mag-o-offer siya ng kapayapaan at dun po mangyayari yung covenant na 7 years. Kaya po pwedeng possible na hindi pa talaga nagaganap yung nabubuksan yung first seal, second seal sapagkat mauna po yung covenant. So ayoko po kayong malito. Sinasabi ko lang po sa inyo yung mga bagay na napapag-aralan ko. Habang nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng end times, magiging malinaw po ang mga bagay-bagay. So ito po, hindi po sa paunti ang mga digmaan, ito po ay sa papalawak at nawala po yung kapayapaan sa mundo. Ayan, 2022, 2023, maaaring nabuksan po yung second seal. The third seal, the third horseman, ito po yung black horse, ang itim na kabayo. Global famine via hyperinflation. Malawakang tagutom, buong mundo na tagutom dahil po sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito po ay direktang epekto ng mga gera. Alam po natin yan na since na sumiklab po yung labanan sa Russia at Ukraine, bigla po nagtaas yung mga bilihin, lalo po sa mga gas, di po ba? Sa mga gas, ayan. At darating po nun ng panahon, kahit po ang tinapay, yan, magtataas din po yun talaga ng bilihin. Yung trigo, na yung pong wheat na inaano po natin sa Russia at saka sa Ukraine, ini-import. Sila po yung greatest supplier nito. Magtataas din po ang bilihin yan. At, mga kapatid, ito pa yung malawakan. May mga panaginip po mga kasama ko na kung saan sa mga groceries, talaga pong pagpunta nila sa groceries, wala pong laman yung mga malalaking groceries. Ibig sabihin talaga pong global famine na yung nakita po nila sa panaginip at hindi na po ito magtatagal. Ilang taon, ilang buwan o ilang taon mula ngayon, pag nabuksan po itong third seal, ramdam po ito ng buong mundo. Kaya po magtanim-tanim po tayo at mag-aral na magtanim at gumawa din po ng mapagkukunan po ng sariwang tubig. Ayun. Pahayag 6, 5 and 6. Nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika, isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinin na nagmumula sa kanaparoonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alak. Ayun, kahit papaano piniserve po yung langis ng ulibo at ng alak. Matthew 24:7b, magkakaroon ng taggutom. Ayan. So ito po yun. Magkakaroon po ng taggutom. In the year 2024 or 2025, global famine will begin to be felt due to hyperinflation as caused by wars and conflict. Naalala ko po yung insider na galing pong UN, galing pong United Nations, ang sabi niya, ang talaga pong plano ng UN dati ay 2015, i-release po nila yung C-19 na pandemya. So, dahil po sa ilang mga bagay na delay po yon at naging 2020. At sabi din po ng lalaki na ito, high-ranking official po siya dati ng UN. Lumabas po siya dahil hindi na po niya masikmura yung kasamaan na nasa UN. Sabi po niya ay ang original po na plano para naman po sa global famine na ipapatupad po ng UN ay 2020. Pero madidelay ito at 2025 daw po iyon ilalabas nila yung global famine. So ayun, hyperinflation, pagtaas po ng mga bilihin, kaya po maging handa po tayo. Ayan. Fourth seal, the fourth horseman,
pale horse. Yan. Massive death via war, famine, pestilence, and wild beasts. Ayan. Ang sabi po dito, Pahayag 6, 7 to 8, nang alisin ng kordero pang-apat na selyo, narinig kong sinabi na pang-apat na buhay na nilalang, halika. Isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan na nakasakay dito ay ang kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay o ang Hades. Ibinigay sa mga ito kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, taggutom, salot at mababangis na hayop sa lupa. So, kapatid, ito po ay 1/4 death ng entire population ng buong mundo. Matindi po ito. At mauuna po itong 4th seal bago pa po dumating yung 6th seal. At sa 6th seal po, doon po matutupad po yung rapture. Kaya po doon po sa mga naghihintay na rapture na agad, anumang oras mula ngayon, mauuna po ito. Itong pagkamatay ng marami. At sabi po ng iba, madami nang namatay. Kaya matutupad na yung rapture. Madami na pong namatay pero hindi pa. Hindi pa siya umaabot sa 1/4 ng population ng buong mundo. Pag po sinabing 1/4 population, 1.75 billion or 2 billion po iyon. So, ibig sabihin, hindi pa po matutupad ang rapture dahil mauuna po itong mga pagkamatay na to. So, tanungin po natin, ano na ba ang population ng buong mundo ngayon? Yan. What is the population of the whole world? What is the population of the whole world? Ayan, tanongin po natin. World population clock, 8.1 billion people. So, 2, 4, 6, 8. 8.1 billion na po ang buhay ng mga tao sa mundo. Kapag po lumabas na po itong 4th seal, 4th horseman, 2 billion po. 2 billion ang mamamatay sa buong mundo. Ayun, sabi po sa Matthew 24 verse 9, pagkatapos ay kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. So, ito po. Yan, sana po naka-landscape po kayo pahiga. Kahit po sa inyong Facebook, pahiga na naka-landscape, naka-full screen para po nababasa ninyo ng malinaw ang mga verses at yung po mga graphs and charts natin. Ngayon po, ito pong Matthew 24 verse 9, tumutukoy po ito sa mga mananampalataya. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At ito po ay magko-coincide dito po sa 4th seal. Dito po sa 4th seal. Bakit po? Sa panahon po na ito ng 4th seal, ito po yung kalagitnaan ng 7 seals. Dito po masisira yung covenant. Yung pong tipan. At dito po mangyayari din yung abomination of desolation. Ano po yung abomination of desolation? May bukod po tayong lesson patungkol doon. Tatalakayin po natin yun. May bukod po tayong lesson doon sa darating. Dito po, masisira yung tipan, papasok si Antichrist sa templo ng Jerusalem, sa third temple, papasok po siya, at sasabihin po niya ay siya ang Diyos. Ipapatigil po niya mga paghahandog ng mga Udyo-Israelita. Ulain po niya yun at babastusin, ipapalala po niya na siya ang Diyos. At doon po mangyayari na makilala ng buong mundo kung sino ang Antikristo. Kapag po ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos at sasambahin po siya ng marami. At the same time, ipapatupad po niya yung persecution sa mga mananampalataya at ipapatupad din po niya yung mark of the beast. Kapag po nangyari na yung abomination of desolation, year 2025 po yun, o 2026, dito po, matutupad po na, ipapatupad na po, lalabas na po yung mark of the beast. Sabi po ng kaibigan ko, Pilipino, hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya, full ang confidence niya, meron siyang evidence na sa year 2025 lalabas po yung mark of the beast. Sabi po ng iba, ito po yung Central Bank Digital Coin, yun po yung CBDC ba yun? Central Bank Digital Money Currency. Central Bank Digital Currency, hindi ko po natin alam kung yun po talaga. Kasi po, pinipilit din po ng mga elites at globalists na by year 2025 ay ma-establish po yung one world currency sa buong mundo. Digital money, isang currency sa buong mundo. Kaya po bumabagsak na po ang dollar ngayon. At ipinupost din po nila na, at alam po natin, May 2025,
isang taon sa buwan po ng May 2025, ipapatupad po yung pandemic treaty na kung saan WHO po ang magiging pinakabida po sa sa buong mundo. Si Jesus Christ po ang bida. Sorry po, hindi po ang WHO. Ibig sabihin, maghahari-harian ang WHO. At yung kanila pang rules ang susundin po ng mga bansa na pumirma sa pandemic treaty at kasama po doon ang Pilipinas. Kasama po ang Pilipinas sa mga pumirma po sa pandemic treaty. Ayun. At dahil po doon, kapag po napatupad po yung pandemic treaty, ang ahensya po ng WHO sa Pilipinas ay ang DOH at hahawakan din po ng DOH. Ang DOH po ang magiging pinakamataas na ahensya ng gobyerno sa ating bansa at kahit po ang presidente ay wala po magagawa. Kapag may ninais ipatupad ng WHO sa pamamagitan po ng DOH, kahit po ang presidente wala po magagawa. Kapag nag-utos ng WHO, susunod po ang DOH at susunod po ang buong bansa at wala po magagawa kahit po ang presidente. Kailangan po nilang sumunod dahil pumirma po sa kasunduan ng pandemic treaty. Yun po lahat ay mangyayari sa 2025, yung po pandemic treaty. Yung pong world currency, pinupush po nila. Abangan po natin kung mangyayari na yun sa year 2025. Pero yung pandemic treaty talagang yun po ay nakakasado na ipapatupad nila sa year 2025. So, sabi po dito, massive death by a war, famine, pestilence, and wild beasts. Madami din pong mamamatay sa pagtanggi sa mark of the beast. Madami po mananampalataya ang papatayin, martyrdom. Kaya po sabi dito sa Matthew 24 verse 9, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Madami po mananampalataya ang ipapapatay. At wild beast, ano po yung wild beast? Ito po para sa akin, massive death via wild beast. Iba po interpretation ko dito, hindi po ito literal na hayop. Pwede po itong tumukoy sa mga wild beast, pwede po itong tumukoy sa mga sakit na ilalabas po ng mga elites at saka po ng mga globalists. Yung pong iba't ibang viruses na yan na lumalabas. Pwede po yan na kumahulugan sa wild beast. Pwede din pong mga ibang klaseng bioengineered na soldiers. Ito pong wild beast. Masyado po itong malalim pero totoo po. Marami pong pinag-experimentuhan ng mga sundalo ngayon na hindi po inilalabas sa balita. Mga half humans at half na technology, may AI at saka po genetically engineered na mga sundalo na ilalabas po bilang kampon, bilang mga sundalo ng Antichrist sa darating na panahon. Kaya yan po. Kaya po sa dami ng mga bagay nito, tapos war, famine, pestilence, wild beasts, tapos yung pagtanggi sa tatak ng halimaw, 1/4 ng mga tao po ang mamamatay sa buong mundo. 2 billion po ang mamamatay. Kaya, mauna po itong mangyari bago po ang rapture. Mamaya po magiging malinaw bakit ang rapture ay nasa 6th seal. Magamat na ipaliwanag ko na po kanina. So, mauna pong mangyari ito. Kapag po nangyari na itong massive death na ito, ibig sabihin talagang malapit na ang rapture. Malapit na. At dito po sa 4th seal, mga kapatid, ito po ang simula ng wrath of Satan, wrath of the Antichrist. Sa 4th seal, ito po ang simula ng Great Tribulation. Yan, ito po ang simula ng Great Tribulation. Ito po yung hati ng 7 years na 70th week of Daniel. Ito po sa 4th seal ang simula po ng Great Wrath of Satan at ito din po yung hati ng 70th week of Daniel. 7 years po yan. Dito pong 4th seal, yan po yung hati. Dito po matutupad ang pagkasira sa tipan. Dito po mangyayari yung abomination of desolation. At dito din po mangyayari po yung lalabas yung mark of the beast at yung pagpatay sa mga mananampalataya. Dito po magsisimula sa 4th seal at saka sa 5th seal, yung po yung wrath of Satan, wrath of Antichrist. Ibubuhos po ni Satan at ni Antichrist ang galit niya sa mga tao, lalo tigit po sa mga mananampalataya. Yan, between the 4th seal and the 5th seal, the Great Tribulation begins, caused by the wrath of Satan, the Antichrist, triggered by the abomination of desolation. The 7-year covenant is broken and the 2 witnesses begin to prophesy. Yan, dito po, magsisimula po na mag-prophesy ang dalawang saksi. Hindi po natin alam kung sino po yung dalawang saksi, kung sino po sila, si Elijah ba, si Moises, o panibagong mga tao. Sabi naman po nila, ito po yung Old Testament and New Testament. Sabi naman po nila, ito yung salita ng Diyos at yung testimony ng mga mananampalataya. Hindi po literal na dalawang tao. So, hindi ko pa po alam
So ito po, Matthew 24 verse 9. Ito po ang simulan ng Great Tribulation caused by the wrath of Satan, triggered by the abomination of desolation. Abomination of desolation po yung hudyat na simula na ng fourth seal. At ito, kapag po nagkaroon na ng abomination of desolation, yun po yung pagsalaulan ng Antikristo, pagpasok ng Antikristo sa templo, simula na po yun ng wrath of Satan. Simula na po yun ng Great Tribulation. Nasabi po dito, kapag Matthew 24 verse 15 to 21, mali po itong talata ko, hindi po ito verse 9 Matthew 24 verses 15 to 21, nasabi po dito, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal, yun po yung templo, sa third temple, kapag nakikita ninyong nagaganap na sa dakong banal, ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, yun po yung abomination of desolation, na tinutukoy ni Propeta Daniel, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa punta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag na mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang iyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likay na salibutan hanggang sa ngayon at hindi pa nararanasan kahit kailan. Dito po, ibubuhos po ng diablo ang kanyang galit, wrath of Satan, fourth seal at saka po sa fifth seal. Doon po ito mangyayari. Sa fourth seal po, ito po, yung simula ng fourth seal, kasuklam-suklam na kalapastanganan, abomination of desolation, papasok po ang Antichrist upang magpakilala na siya po ang Diyos. At ito na po yung Great Tribulation na kung saan ang puot ni Satanas sa ibubuhos niya sa mga tao, lalo tigit po sa mga mananampalataya. Dito po, ito na po yung go signal, kailangan na po magtago. Unang-una po sa Judea, sa Israel, then pati po sa atin, abot po ito na kailangan na magtago dahil uusigin po tayo dito. Kaya po, madami po lingkod ng Diyos, mga Pilipinong kilala ako, ay naghahanda na, nagtatanim-tanim na sa mga bundok, sapagkat kapag po ang mga bagay nito yung nangyari na tapos ka lang tatakbo, ay baka huli ng lahat. Siyempre po, mga sundalo po ay high-tech na. Kaya po tayong i-track. Sa panahon po nito, dapat po detach na tayo sa social media. Bago po dumating ang oras na ito, dapat po detach na tayo sa social media. Wala na tayong accounts hanggat maaari. Wala na po tayong cellphone. Iiwan na po natin ang ating cellphone. Sapagkat pag may cellphone po tayong dala, itatrack po tayo niyan. Sa panahon po ng pagtakbo, dapat detach na po tayo sa sanlibutan. Totally 100%. Siyempre po, kailangan po natin ng kapayapaan at ng Jesus. Hindi po natin ito gagawin dahil sa takot, dahil sa pinagarihan po tayo ng takot, kundi dahil sa sumusunod lamang po tayo sa mga bagay na nakasulat. Amen po. In the year 2025 or 2026, the Great Tribulation begins, caused by the wrath of Satan or the Antichrist. And the Antichrist, the event that triggers it, is the abomination of desolation. The two witnesses begin to prophesy. So, ito po yung estimate, 2025 or 2026, magsisimula po ito. Yun po ay kung tama. Kung tama po yung estimate po namin, na talagang nabuksan na po yung first seal at saka yung second seal. Pero kapag po sa mga pag-aaral po natin, talagang wala pa yung covenant, hayag man yun ulihim, ibig sabihin hindi pa po nabubuksan yung mga selyo, kaya matatagal lang pa po ng ilang taon, ma-adjust po ito. So, patuloy po natin ito na sama-samang pag-aralan upang maging malinaw po sa atin. Ayan, the fifth seal, martyrdom, saints at the altar, tribulation saints cry out for justice. Ayan, kung may kita po yun sa mga picture, na dito po yung larawan po ng mga banal na kung saan ay sila po yung mga pinatay sa panahon po ng fourth seal, panahon po ng 70th week of Daniel. Sila po yung inusig ng Antikristo at pinatay, at sila po ay dumadaing sa halapan po ng dambana, sa ilalim po ng dambana ng altar na dumadaing para po sa hostisya. Sabi po doon, payag 6:9-11 ng adisin ng kordero, ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Sumigaw sila ng malakas, O Panginoong makapangyarihan, banal na tapat, gaano pa katagal bago ninyong hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? Binigyan ng puting kasuotan ng bawat isa sa kanila at sinabi sa kanila magpahinga ng kaunti pang panahon
hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod na papatayin ding tulad nila. Sila po ay dumadaing sa makapangyarihan Diyos, sa dambana, sa altar ng Panginoon sa langit po ito. Panginoon makapangyarihan, banal na tapat, gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ng mga tao sa daigdig na pumatay sa amin. Ibig sabihin, dumadaing po sila sa katarungan at nasabi ng Panginoon Diyos, maghintay pa kayo ng kaunting panahon hanggang sa makumpleto ang inyong bilang. May mga papatayin pa. Pag nakumpleto ng inyong bilang, doon ipaghiganti kayo ng Diyos. Kaya po ibubuhos yung sa 6. Kaya po, 5th seal, dumadaing po sila sa katarungan, tapos 6th seal, sa 6th seal po, magkakaroon ng kaguluhan, cosmic, malaking lindol, tapos yung mga ilaw at buwan ay, alam po natin yung araw at ang buwan hindi na magliliwanag, mga lindol po na talaga pong magkakanda-uga-uga, ang mga lupa, ang mga isla ay mapapalit ng mga pwesto, sapagkat doon po, yun po ang simula na kung saan inilalabas na ng Diyos yung kanyang puot sa mga tao na hindi nananampalataya sa 6th seal. At sa 6th seal, sa ika-6 na selyo, doon po maparapture ang tao. At sa 7th seal, doon na po mabubuksan ang puot ng Diyos. Puot ng Diyos sa mga tao na hindi nananampalataya at hindi po nagsisisi. Banal po ang Diyos. Mamuno din po siyang magalit. Lalo po, galit sa kasalanan. At sa panahon po na yon, ibubuhos ng Diyos ang kanya pong puot doon po sa mga tao na tumanggap po sa tatak ng halimaw na simbolismo po na sila po ay pag-aari ni Satanas at ng Antikristo. Yung po mga tumanggap sa Mark of the Beast, sila po ibig sabihin ay pag-aari ni Satanas at ng Antikristo. Matthew 24:21-22, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos sa mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikli ng Diyos ang mga araw na iyon. So ito po yung mga talata, ito tumutukoy po sa tindi ng hirap. Actually po, ito pong verse 22, ito po yung pong pagpapaikli ng araw, puputulin, pala po paikli ng Diyos ang araw na iyon, yun po ay rapture na, sa 6th seal na po iyon. Inano ko lang po dito yung verses 21 and 22 ng Mateo 24 para po maunawaan po ninyo kung gaano po kahirap ang daranasin po ng mga tao, pati po ng mga anak ng Diyos sa panahon po na ito, na talagang papatayin sila. Kung hindi po mararapture, ubos po ang lahat ng mananampalataya. Lahat po sila ay mapapatay dito po sa lupa. Subalit alang-alang po sa mga hinirang at pinili ng Diyos, magkakaroon po ng rapture sa ika-6 na selyo. 70th week, Great Tribulation martyrs under the altar will cry out to God for justice. They died for preaching the gospel and their testimony. God tells them to wait till their number is completed. Ito po, 70th week, Great Tribulation martyrs. Nasa altar po sila ng Diyos, nasa dambana, dumadang sa katarungan. Sila po ay namatay dahil sa pangangaral ng mabuting balita at sa kanila po pagpapatotoo. Kaya po mga kapatid, huwag po tayong matakot. Aabutin po natin ito. Huwag po tayong matakot na patayin dahil po sa pangangaral. Mangaral po tayo. Ipahayag po natin sa mga tao na si Kristo po ay malapit ng dumating. Yun po katungkulan natin para po magkaroon po ng saysay ang ating buhay. Magpakabanal po tayo, umibig, manampalataya, umibig sa Diyos na buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, umibig po sa ating kapwa at ipahayag po natin sa mga tao. Hindi ko po sinasabi na maging street preachers tayo lahat. Hindi ko po sinasabi na mangaral tayong lahat sa mga kalsada, sa mga bus o sa mga jeep. Pero kung kaya at kung gusto natin, di bakit hindi? Ibig ko sabihin sa mga tao po sa ating paligid, ka-eskwela, kaklase, katrabaho, pamilya, kapitbahay, ipamalita po natin si Jesus na siya po ay malapit ng bumalik at dapat po tayo magsisi ng ating mga kasalanan at manampalataya po sa Panginoong Jesus na siya po ang haing pantubos para po sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sixth seal, great earthquake and cosmic signs. From earth to heaven, rapture. Yan, ito po. Yung sa picture po natin, para pong lalaki po ng mga ipo-ipo niyan, buwan, araw, ayan. Magkakagulo po niyan sa buong mundo. Literal po na mashe-shake ang mundo dito, ang buong mundo.
Payag 6:12-17 nang alisin ng kordero pang-anim na selyo, lumindol ng malakas, ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa, at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Nadaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang enirolyo, at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Take note, nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Matinding lindol po yan. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno na hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw na pagbubuhos ng kanilang puot, at sino ang makatatagal sa halap nito. Ayan. Dito po, ibubuhos na ang puot ng Diyos. Sa 6th seal, hudyat po ito, malapit na malapit ang ibuhos. Sa 7th seal po, ibubuhos ang puot ng Diyos. Ito pong 6th seal, ito po ay sample ng galit ng Diyos. Niyanig niya yung physical na mundo. Sa 4th seal, sa 5th seal, galit ni Antichrist. Inusig po ang mga mananampalataya. Pinapatay ang mga mananampalataya. Lahat po natatanggi sa tatak ng halimaw sa mark of the beast, inusig ni Antichrist. Pinabilanggo at pinapatay. Yun po yung puot ni Antichrist. Ngayon, itong 6th seal, matindi. Mas nakakatakot po ito dahil mismo pong ito pong nabalita po sa Taiwan, yung pong lumindol. Mahina pong klaseng lindol yun kumpara dito. Kasi po sa lindol na mangyayari sa ika-6 na selyo, ang mga isla po at ang mga bundok ay mawawala po sa kanilang lugar. Matindi po yun. Matinding lindol yun. Saka nakakita na sa tindi ng lindol ng isang isla ay lumipat ng ilang kilometro ang layo. Wala pa pong ganun. Pero dito po mangyayari yun. At ang lahat po ng tao ay matatakot. Imagine po ninyo kung gano'n yung katindi. Tapos yung cosmic signs pa sa langit. Cosmic signs, ibig sabihin yung buwan at yung araw. Yung araw ay magiging kasing itim ng damit panluksa, at ang buwan ay magiging simpulan ng dugo. Sabay po. Lunar eclipse, solar eclipse. Kaya po yung April 8, hindi pa po iyon. Dahil sunod-sunod po yung mga mangyayari. Sabi nila sa April 8, doon na yung rapture, dahil ito na yun. 6 seal na yung ika-6 na selyo na, yung April 8. Mali po iyon, mga kapatid. Bakit? Hindi pa nga natutupad yung matinding kamatayan. Yung pong 1/4 ng population ng buong mundo yung mamamatay, hindi pa nga natutupad, tapos rapture na agad. Tsaka hindi pa nga nangyayari yung abomination of desolation sa ika-4 na selyo, tapos tatalon agad sa rapture. Mali po, kasi po nakalatag na po dito ang mga mangyayari, nakalatag na po sa salita ng Diyos. Great earthquake and cosmic signs. Great earthquake and cosmic signs, the whole physical world is physically shaken. These events prepare for the rapture and the day of the Lord, the trumpets and the bowl judgments. Yan. Kaya po nangyayari mga bagay nito ay dahil po setting the stage. These events prepare for the rapture and the day of the Lord. Yan, 6th seal. Sabi po dito. Yan, tingnan po natin ano. When he opened the 6th seal, I looked and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth, the full moon became like blood, and the stars of the sky fell to the earth as the fig tree sheds its winter fruit when shaken by a gale. Ayan, ito po yung mga mangyayari. Similar language in the Bible. Ayan, ito po. Joel 2, nasa Joel 2 po ito. Bago po ibuhos ang puot ng Diyos, nasa Joel 2. Sun, moon, and stars. Ayan, nasa Joel 2. Basahin po natin sa Joel 2. Bago po lumabas yung puot ng Diyos, nasa Joel 2 po. Nasa Joel 2 din po kasi yan. Ayan, nasabi po dito sa Joel 2. Basahin lang po natin sa Tagalog. Joel. Joel chapter 2. Verse 28, 29. Ayun. Verse 30.
Yan, sa 2029, ito po yung anointing sa huling araw. Ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahig na inyong mga anak ng lalaki ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. Verse 29, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga lipi, lalaki man o babae. Kaya po, ang dami pong, ang prophetic movement po ay nabuhay sa mga sandaling ito dahil malapit na po. Malapit na po yung day of the Lord. Tapos, verse 30, ito na po yun, 6 seal. Katumbas po nito ay sa verse 30. Joel chapter 2 verse 30, katumbas po ng 6th seal sa Revelation chapter 6. Ang sabi po dito sa Joel 2 verse 30, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidiling, matambuhan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Yun, sabi po doon, ang araw ay magdidiling, matambuhan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Day of the Lord. Mauna po itong cosmic signs. Great earthquake and cosmic signs. Kaya po, mauna po itong mangyari bago po ang rapture. Ayan, ito po yung mauna mangyari. At kapag po ito yung nangyayari na, at the same day, yung po yung rapture. Ayan, great earthquake, sky rolled up like a scroll, mountains and land removed. Ayan. The wrath of God is being opened. Pagkatapos po nito. Actually po, the same day na mangyari po itong mga lindol na ito, same day din po matutupad yung rapture. Kapag po nangyari yung mga lindol na ito pong itim na araw at pulang buwan, pagkaguho ng mga bundok, at ng mga isla po ay maiiba ng pwesto, same day, matutupad po yung rapture dahil hindi po tayo inappoint ng Diyos para po sa kanya pong poot. Yan. 6 seal, the great earthquake and cosmic signs, the sealing of the 144,000 Israel. Matutupad din po ito sa ika-6 na selyo bago po ang rapture. Ayon, pahayag 7, 1-8. Pagkatapos ito, may nakita kong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel at binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Tig 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel, Huda, Ruben, Gad, Asher, Neftali, Manasseh, Simeon, Levi, Isakar, Zebulun, Jose at Benjamin. The 144,000 virgins Israel, they are kept safe from the divine judgment and from the wrath of the Antichrist. They can freely perform their mission during the tribulation, which is proclaiming the gospel of the kingdom. Ayun, 144,000 ay seselyuhan po sa panahon na ito. Hindi ko po alam kung may mga mawiwin pa sila ng mga kaluluwa. Siguro po sa Israel meron. Yan, dito po maseselyuhan. Ito po ay sa Revelation 7, tsaka po sa Revelation 14, sila po ay mga virgins, sila po ay mga pure. Para po sa akin, ito po ay literal na 144,000 po ang bilang. Sa interpretation po ng iba, kumakatawan po ito doon sa mga tao na kompleto pa yung genes, hindi naapektuhan ng mRNA na ganito. Kasi po ito, mRNA, nagbabago po yung kanyang mga genes sa katawan chromosomes. Hindi na po siya saktong 144,000. Ayun. Para daw po sa isang normal na tao, 144,000 siya. Ayun. Para sa akin po, ang interpretation po nito ay talagang literal na 144,000 na tao mula po sa 12 lipi ng Israel. At pagkatapos po nito ay, syempre po, the rapture. Ayan. Matthew 24 verse 22, at kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Ayun. Sa 6 seal po, same day na mangyari po yung earthquake at yung cosmic signs, rapture po yan. So mabilisan po yan, yung mga pagguho ng lupa, pagguho ng mga bundok, pagpapalit ng pwesto ng mga isla. At the same day, mangyayari po yung rapture. Mabilisan po yun. Ayun. Sabi po yun, the rapture, God does not appoint His children to wrath. Therefore, before the day of the Lord begins, or the wrath of God, the 7th seal, God will snatch away or rapture His saints. 1 Thessalonians 5:9, hindi po tayo inappoint ng Diyos
sa kanya pong poot. Ayan, binasa ko na po ito kanina. Sabi po dito, for God has not appointed us to wrath but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Ayun, hindi po tayo in-appoint sa poot kundi po upang maligtas. Kaya po, ang Day of the Lord po sa 7 seal yan. Kaya po sa 6 seal, Day of the Lord ay sa 7 seal, yun po yung poot ng Diyos. Kaya po sa 6 seal, tayo po ay i-snatch away ng Panginoon dahil ililigtas po niya tayo. Ayun. Sabi po dito mga kapatid, nais naming malaman yung katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay at na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. 1 Thessalonica 4:13-17. So dito po, ang mga nauna na namatay ay bubuhayin, bibigyan po sila ng bagong katawan, sila po ay mauuna sa alapaap. At tayo naman po na nasa lupa, na buhay pa, na hindi po napatay sa panahon po ng Antichrist, sa panahon po ng wrath of Satan, tayo po ng mga buhay ay iaakyat din po doon sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Kaya po madami pong patay na mga mabubuhay, first resurrection ng mga banal, madami pong patay na mabubuhay, mga pinatay po sa pananampalataya, at tayo po na nananatiling buhay dito sa lupa ay aakyat din. Ayan. Kaya sama-sama po natin sasalubungin ng Panginoon. Yun po yung rapture. Ito po yung dakila po nating pag-asa. Salamat po sa Panginoon at purihin po ang Diyos. Yan, the day, 7th seal. Ito po yung day of the Lord na. God's wrath and judgments opened. The day of the Lord. Ito na po yun. 7 selyo po magbubukas nito. Nang alisin ng kordero ang 7 selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. 1.5 hour ng silence, kalahating oras po nakatahimikan. Pagkatapos nito'y nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trompeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Ito po yung mga panalangin. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambana ng ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay na anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso, pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. Ayun. Matindi po. Yung pong mga panalangin na yan, na kapag dulot po ng dagundong, kidlat at lindol nung ibinuhos po sa lupa yung mga insenso. At tumanda ang 7 anghel na may 7 trompeta upang hipan ang mga ito. Ayun. So, ang 7 seal po ang nagbubukas ng poot ng Diyos. Day of the Lord, matindi po yan. Kahit po sa lumang tipan, pinag-uusapan po yan ng mga propeta. Inihuhula po yan ng marami sa lumang tipan. Kaunting-kaunti lang po yung mga talata na binabanggit ko dito. Sabat napakadami po nitong talata. Yung po Joel 2 verses 30 and following, yun. Kabilang po yung sa Day of the Lord. Madami pa po sa Isaiah, sa Zechariah. God's wrath is started, the day of the Lord. The wrath of Satan, Antichrist is over. Tapos na po yung natapos po sa 6 seal yun. Yung wrath of Satan, Antichrist is over. Now is the time for God to display His wrath to the wicked and unrepentant. I-display na po ng Diyos ang kanyang puot sa mga makasalanan at hindi nagsisisi. The 7 trumpets of judgment will begin, which will also open the 7 bowls of judgment. 7 trompeta po muna ang bubuksan, tapos sa ikapitong trompeta po, 6 and 7 seal, doon po mabubuksan yung 7 bowls of judgment. Bahagi pa rin po yun ng wrath of God. Actually po, ang buong 7 years ng 70th week of Daniel, matatapos po yun sa ikapitong
trompeta. The seven seal, ayan, seven seal, seven angels, given seven trumpets, ayan po. Nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito ay nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. At tumanda ang pitong anghel na may pitong trumpeta upang hipan ang mga ito. Ayan. So ito po yung end times timeline and the seven seals. So ito po yung ating pong ito po yung ating summary. Ayan. So nakalagay po dito, yan. Sundan po ninyo yung first seal, deception, covenant with many. Yan po yung magti-trigger worldwide deception. Yung puntipan. Napalag-iisipan ko kung Abraham Accords ba yun o iba pa. Pag hindi yan ng Abraham Accords o wala pa yung tipan, ibig sabihin hindi pa po nabubuksan yung mga seals. Pero kung talagang meron na siyang tipan, pwede po, very possible. Ibig sabihin nabuksan na po talaga yung mga seals. Second seal, wars, chaos, no peace, restlessness. Tapos 3, hyperinflation, famine. Tapos number 4, covenant is broken, abomination of desolation. Kamatayan, death by wars, famine, pestilence, beast, mark of the beast. Dito po magsisimula po yung prophesying ng 2 witnesses for 3.5 years. Ang tapos po noon ay sa 7, ikapitong trompeta. Tapos martyrdom, verse 5, ang mga martyrs, they are crying out under God's altar. Tapos 6 seal, great earthquake at saka signs in the heavens. The whole earth is shaken. 144,000 is sealed. And same day, rapture of the saints and believers. Tapos 7 seal, gods of wrath ay mabubuksan. 1/2 hour of silence. Then the 7 angels will be given 7 trumpets. Then 7 trumpets will be opened. At tapos yung 7 bowls ay to follow. So ito pong 1, 2, and 3 na seal, birth pangs po ito, beginning of sorrows. Kung makikita po ninyo sa araw sa ibaba, birth pangs po ito, beginning of sorrows. Ito pong 1, 2, and 3 na selyo. Tapos ito pong 4, 5, and 6. Wrath of Satan po ito. Actually po, sa mismo pagpasok po ng 6 seal, tapos na po yung Wrath of Satan. Ayan, Wrath of Antichrist. Tapos ito pong 6 seal, cosmic signs, then rapture po kaagad yun. Pag po nangyari itong mga signs sa heaven, sa earth, yan, rapture po yun. Then, God's wrath. So, may bilog po ng malaki doon po sa number 4 na seal. Bakit? May bilog po ng malaki kasi yun po yung gitna. Yun po yung gitna ng 7 years. 1,260 days sa kaliwa at 1,260 days dito po sa kanan. Ang tapos po ng 1,260 days sa kanan ay dito po sa ikapitong trompeta. Ayun po. Sa ikapitong trompeta, yun po yung tapos ng ika-260 days. So, ito pong 7 trumpets. May bukod po tayong pag-aaral dyan. At ito pong 7 bowls. At yung 7 bowls po, may bukod po tayo na pag-aaral dyan. Yan. Ito po yung close-up. Ayan. So, nalimutan ko pong i-click. So, ito po yung close-up. Ayan. Pwede po ninyo i-screenshot. Pwede po ninyo kontakin sa akin pong Facebook account para po makuha po ninyo itong PowerPoint na ito. Ibibigay ko po sa inyo itong mga images. Ito pong PowerPoint. Ayan. At tuloy po tayo sa ating pong lesson. Ayan. So, some reminders. If you do not believe that we live in the very last of the last days and in the end times, maybe, dahil nga po dun sa covenant na tinutukoy ko, you are greatly deceived. Sa tingin mo may malayo-malayo pandating ng Panginoong Jesus, nagkakamali ka, kapatid. Kailangan na lumaya ka mula sa kadayaan. If you do not believe that we are the last generation that will witness the second coming of our Lord Jesus Christ, you do not know your Bible enough. Kailangan po na pag-aralan po natin ang ating pong Biblia. If you do not decide to start preparing now for the second coming of our Lord Jesus Christ, procrastination may cost you your soul. Ayun, kapag tayo patulog-tulog at tayo pa natin paghandaan ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon Jesus, sayang po, yung kaligtasan baka maging malayo sa atin yan. Pwede tayong mapahamak. If you think you do not know the Bible enough or you still need to be convinced about the truth of the end times, then pray and ask the Holy Spirit for guidance. He will surely teach you. Kung sa tingin may kulang ka pa ng kaalaman patungkol sa end times dahil medyo mahirap nga po ito na topic,
Wala pong problema, hilingin po natin sa Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon. Hilingin po natin kay Holy Spirit yung kanya pong paggabay at ituturo po din po niya sa atin. Lahat po ng inaaral ko sa inyo, kahit po nakalipas po sa akin pong YouTube channel, bunga po ito ng habag at biyaya ng Diyos lamang. Nanalangin po ako, humingi ng tulong at ibinigay po niya habag at biyaya ng Diyos lamang. Kung ang Diyos po ay naging mahabagin sa akin, si Holy Spirit nahabag po sa akin, binigyan po ako ng kaalaman. Kayo din po, wala naman po siyang paborito kayo din po, ibibigay po niya yan at higit-higit pa sa nalalaman ko. So, Shalom. Panghuling-huli po ng talata. Ako si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino man makakarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito, sa sino man magdaragdag sa nilalaman na aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. At sino man mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat na propesiyang ito ay aadisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi ng papatotoo sa aklat na ito, sa lahat ng ito, tiyak na nga darating na ito. Darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus, na may makamtan ng lahat ng banal ang kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Pahayag 22, verses 18 to 21. Very solemn po ang pag-aaral po ng end times. Ayaw po natin magdagdag at magbawas. Kaya patuloy ko pong hiniling sa Panginoon na bigyan po niya ako ng karunungan sapagkat ang hila po nitong ituro. Dahil po kapag po tayo nagdagdag at bawas sa mga bagay na nandito, ay pwede po tayong mapahamak. Kaya Lord, Father, I submit myself to you. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sinasabit ko sa inyo, akin po mga pagtuturo, tulungan po ninyo ako at patuloy na pagpalain ng inyo pong karunungan. Hindi ko po kaya sa sarili ko. Ako po ay limitado. Tulungan po ninyo ako, Ama. Holy Spirit, tulungan po ninyo ako. Banal na Espiritu, tulungan po ninyo ako na maibigay po ang tamang katuroan patungkol po sa mga huling araw. Ako po ay kulang, ako po ay limitado. Tulungan mo ko, Holy Spirit. At tinihiling ko po sa banal na pangalan ni Jesus, maging handa po kami. Bigyan po ninyo kami ng tapang, bigyan po ninyo kami ng karunungan para po sa mga bagay na ito. Alisin, O Diyos, ang lahat po ng takot sa aming puso. Alisin, O Diyos, ang lahat po ng takot sa aming pong buhay. At bigyan kami, Panginoon, ng tapang ng pananampalataya at ng pag-ibig. Hallelujah. Sa banal na pangalan ni Jesus, purihin ka, Holy Spirit. Purihin ka, Holy Spirit. Amen. Kung kayo po nanonood ng video na ito ay hindi po nakatitiyak sa inyong kaligtasan, kung kayo po ay backslider, nanlalamig sa inyong pananampalataya, nais ko pong ipaalala at sabihin sa inyo, si Jesus po ang nagliligtas. Dahil po sa kanyang kamatayan, sa krus at muling pagkabuhay, meron po tayong kaligtasan. Kung tayo po ay mananampalataya sa Panginoong Jesus, kung tayo po ay magsisisi ng ating mga kasalanan at mananampalataya sa Kanya na siya po ay namatay sa krus at muling nabuhay, tayo po ay maliligtas. Wala po sa simbahan sa relihiyon, wala po sa mabubuting gawang kaligtasan, kundi na kay Jesus lamang. Nasa pananampalataya at paniniwala lamang kay Jesus. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa mga nanonood na ito ng replay, ng video na ito, ng videos na ito na hindi patiyak sa kanilang kaligtasan, Lord, ako po ay namamanik sa inyo pong dakilang trono. Kahabagan po ninyo sila, Panginoon. Sa banal na pangalan ni Jesus, kahabagan po ninyo sila. At hinihiling ko ang espiritu ng iyong ng pagsisisi at pananampalataya ay pagkalob mo sa kanila. Sige po, ulitin po niyo sasabihin ko. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking kamumihan. Pinapatawad ko din po ang lahat ng nagkasala sa akin. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako mula sa kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami po salamat sa buhay na walang hanggan. Amen, amen. Sa Diyos po ang kapurihan, mga kapatid. Muli po, ang ating pong Facebook page, Prepare the Way of the Lord Philippines, ang ating pong YouTube channel, End Times Prophecy Lessons. Ito pong video na ito pong series na ito ay nasa YouTube channel po natin at nasa Facebook page. At kung nais po ninyo kung kontakin for prayer requests, kung nais po ninyo sumali sa aming pong group chat sa Messenger, hanapin po ninyo ako Eschatology Scholar. Yun po, Eschatology Scholar. Yun po yung account ko sa Facebook at ang number ko po, kung meron po kayong prayer request o kailangan nyo po ng payo, pero mag-text po muna kayo, hindi po basta-basta ako nakakasagot ng tawag dahil ang dami pong nag-i-scam ngayon.
Mag-text po muna kayo bago po kayo tumawag, 0950-679-1025. Ulitin ko po, 0950-679-1025. So, purihin po ang Panginoon, sa Diyos po lahat ng papuri. Pinapalala ko po, si Jesus po ang bida, hindi po mga katuroan na ito, hindi po ang channel na ito, hindi po ang Facebook na ito, page na ito. Si Jesus lamang po ang bida. Si Jesus Christ, si Holy Spirit at ang Diyos Ama. Shalom, ang kapahingahan ng Panginoon sa inyo. The Lord bless you and keep you and make His face shine upon you. The Lord give you peace and lift up His countenance upon you. In Jesus' name, we give praise, we give glory. In Jesus' name, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Glory to God.